Inalarawan ko ito bilang isang bahagi kung sino talaga ako. Isang bagay na hindi ko pinili kundi isang katotohanan ng bahagi ng aking pagkatao. Ipinaliwanag ko sa kanila na ito ay hindi lang isang phase kundi isang tunay na at matagal ko nang nararamdaman. Sinabi ko ito sa kanila noong kolehiyo na ako. Ginawa ko ito sa isang tahimik na pag-uusap matapos ang hapunan. Pinili kong sabihin sa isang kalmadong paraan at hinanda ko rin ang aking sarili sa anumang magiging reaksyon nila. Nagulat sila nung una, may halong katahimikan at ilang luha. Hindi agad nila naintindihan pero nararamdaman ko rin naman ang pagmamalasakit at na kahit nahihirapan silang tanggapin. Malaki ang naging epekto nito sa mga panahong hindi pa nila ako tanggap. Madalas kong nararamdaman ang lungkot at pag-iisa. Ngunit unti-unti nila itong natanggap at nakatulong ito para lumakas ang aking loob at mas mahalin ko ang aking sarili. Oo, nagkaroon ng mas bukas na komunikasyon, mas naging totoo na ako sa kanila at mas naging matatag ang ugnayan namin. May mga ilang tensyon, pero napapalitan din ito ng pag-unawa at respeto. Ang aking mga kapatid ay nagpapatibay ng pinakamatibay kong taga-suporta. Sila ang unang nakakaintindi at dumidepensa para sa akin. Palagi nilang sinasabi sa akin na hindi ko kailangan magbago at nandyan sila para sa akin. Oo, lalo na nung mas bata pa ako. Natatakot ako na hindi nila ako matanggap at baka mawalan ako ng pagmamahal mula sa kanila. Kaya, matagal bago ako nagawang oo naman, lalo na sa mga paniniwala at inaasahan nila tungkol sa akin. Hinarap ko ito sa pamamagitan ng patuloy na pag-uusap, pagpapaliwanag at pagbibigay ng oras para makilala nila ako ng mas mabuti. Hindi ito naging madali pero unti-unting natututo sila at natututo silang unawaan ako.